hindi po lahat ng negosyo laging panalo. Yan naman po talaga ang realidad. Sa likod po ng bawat matagumpay na kwento, may mga pinagdadaan ng pagsubok at minsan pagkalugi. Yes, at pag-uusapan po natin kung ano-ano ang mga dahilan, paano ito haharapin at paano tayo makakabangon. Makakasama natin ang financial expert na si Vince Rapisura. Good morning and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Leslie, and good morning, Dayan. Maraming salamat sa muling pag-imbita sa akin sa Rise and Shine. Well, thank you for joining us again, Sir Vince. Eto, syempre ang gusto natin sa negosyo ay maging successful. Pero, di talaga maiwasan. Minsan, parang palugi na. Pero paano po ba natin malalaman kung nalulugi na po talaga ang isang negosyo? Okay, syempre ang pinakamadaling makita dyan ay kapag nagigipit na tayo sa pera, no? Lumilipas yung mga due dates natin. Kapag hindi na tayo nakakapagpasahod on time o sa tamang oras, hindi tayo nakakabayad sa renta o sa suppliers natin. Nagkakaroon din tayo ng pangalawang senyales, yung tinatawag na discount dependency, kung saan laging promo na yung pagbebenta natin kasi hindi natin maibenta kung hindi discounted yung pag-offer natin sa market, no? And then, yung pangatlong senyales, at ito napakahalaga, no? Kung nagkakaroon na tayo ng compliance issues, kung nalilate na tayong magbayad sa BIR, sa SSS, sa PhilHealth, at sa Pag-ibig. Ayun. So kapag confirm na po, Sir Vince, nalugi na, ano po ba yung mga unang steps para po makabangon? Kailangan po ba ipopause po yung operations, yung restructure, or pivot agad? Yes. So, yung pwede naman tayong mag-pause ng ating operations. Ano yung pwede natin gawin dito? Yung mga non-critical expenses natin, katulad ng bagong hire, o kung meron tayong mga unnecessary travels, o mga overtime, o kaya meron tayong mga advertisements na hindi naman maayos ang ROI natin, pwede nating itigil yung mga gayon, no? Tapos, pwede rin tayong mag-negotiate with our suppliers, landlord, and creditors kung mayroon tayong mga hiniram na pera sa kanila. Pwede naman tayong mag-restructure at ang gagawin natin dito, magda-downsize tayo sa ating operations. Katulad ng kung sa staff, no? So kung dati, kung may assistant ka, baka ikaw muna yung gagawa nito instead na kumuha ka ng assistant. And madedetermine natin kung kaya pang i-pivot yung ating negosyo kung yung mga mahihinang mga produkto natin ay tatanggalin natin at yung mga malalakas na produkto ay may maayos pang tinatawag na contribution margin. That's the time na po pwede tayong mag-pivot. Okay. So, pwede pa namang maisalba, yung Pwede ating pa, negosyo. kahit papaano. Oo. Well, eto, yung pag-manage naman ng utang, Sir Vince, lalo na kung may loans or unpaid suppliers, paano ba ito? Yes. So ang gagawin lang natin dyan, syempre, we have to be transparent and honest to our creditors, no? Mag-negotiate tayo ng payment terms sa kanila. Pwede tayong mag-ask ng extension sa terms or lower interest rate o kaya i-waive yung mga penalties para mas makapagbayad tayo sa kanila at tuloy ang ating business transactions with them, no? Maganda rin na mag-forecast tayo ng ating cash flow para talagang maganda yung estimated time na masasabi natin sa mga creditors natin na makakapagbayad tayo. At ang isang tip na maganda, kapag meron tayong mga unpaid na utang sa ating mga suppliers, no, pwede nyo itong silang kausapin at i-convert ninyo, i-consider na maging consignment ito o kaya i-finance na lang ng kanilang ng supplier nyo mismo. Okay, o kaya pwede rin nyo namang ibalik yung mga inventaryo na hindi ninyo naibenta or mag-swap na lang ng from slow-moving products into fast-moving products. So marami tayong mga pwedeng gawing solusyon para dyan. Ayun. Ano po ba yung mga pinaka-importanting lesson na dapat tandaan po ng isang negosyante na dumaan na sa pagkalugi? Yes. So yung mga importanteng lesson dyan, no, kailangan talaga i-separate natin yung ating personal finance from our business transactions. At lagi nating tatandaan na ang pagkalugi, hindi yan ibig sabihin ay failure ka. Ituring mo yan ng mga life lessons, tanggapin ang mga natutunan at gamitin ito bilang bumangon ulit, no, at experience sa susunod mong venture. Dahil ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Ayun. Pero ito pahabol na lang, may mga government programs ba, Sir Vince, or mga financial help na pwedeng lapitan yung ating mga kababayan na kapag dumadaan sa ganitong sitwasyon?
Yes, no? Actually, maraming tayong mga programa dyan, no? Sa Small Business Corporation, sa Department of Agriculture, yung Agricultural Credit Policy Council, ay marami itong naibibigay na low interest loans para sa mga gustong magsimula ng kanilang mga negosyo. Sa DOST naman, may mga shared service facility na pwede tayong i-take advantage dyan para bumaba ang ating overhead. Tapos sa DTI Negosyo Centers, may mga mentors po dyan na pwede tayong lapitan para tayo ay maturuan kung paano pa magnegosyo. At syempre sa tax relief, nandiyan naman yung ating Barangay Micro Business Enterprise Law. Ayun. So, dapat maging aware din yung ating mga kababayan, lalo na yung sa mga nagsisimula pa lang o yung mga nakaranas na ng pagkalugay. Yun, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Vince Rapisura. Thanks, Sir Vince! Maraming salamat.